Trending pinag-uusapan ngayon, Doc Lisa na asawa ni Doc Willie Ong natamaan din ng kanser. 2 years ago, si Doc Willie Ong natamaan ng sarcoma at hindi pa fully recovered hanggang ngayon. Ito po yung kanyang binalita. Araw po sa lahat ng mahal kong followers, long time no see. Meron na kaming ibabalita sa iyo, medyo malungkot na balita. Pero meron din namang good news. Alam niyo naman ako, dumadaan ako sa sarcoma stage 4. May kalat na kasi. Pero so far, sa awa ng Diyos, stable ako. 2 years na. Kaya lang, 6 weeks ago, meron kami nakuhang balita kay Doc Lisa naman. Si Doc Lisa may breast cancer. Hindi namin alam ang stage. Baka stage 1 o stage 2. Tapos nagki-chemotherapy na siya. 12 sessions ng chemo, nakaka-6 na siya. Kaya nakita nyo medyo nakakalbo na. And one day baka matanggal na rin yung buhok niya. Maraming doktor natatamaan ng mga sakit na matindi, hindi po natin alam. Dahil yung iba hindi naman kilala. Si Bongkot na asawa din ni Doc H ay natamaan din last year ng brain cancer. Ito po yung kanya picture. So ito yung picture at yan nga yung kanyang situation at ngayon recovering na. Gumagawa siya ngayon ng mga smoothie at mga juice na pampagaling sa cancer. So malakas ang kanyang recovery dahil laging nag-exercise at mga gulay at gumagawa nga ng juice. So ang ating pong ibig sabihin ditong mapag-isipan natin na tayo, kung hindi tayo nag-iingat, hindi tayo exemption. Kung ang mga doktor nga na alam nila ang patungkol sa mga sakit at paano ito gagamutin, sila, marami sa kanila ay natatamaan ng cancer. Tayo pa kaya kung hindi tayo nag-iingat? Bago po tayo magpapatuloy, ang ating pong advocacy ay mga energy saving devices at ang atin naman ding isa sa ating advocacy ay patungkol sa healthy lifestyle. Ito po yung aking ginawa sa aming tubig upang maging safe sa mga sakit at lalo na sa cancer. Ang tawag ko po dito ay ionized alkaline mineral water machine. So sa kanan po ay alkaline, sa kaliwa po ay waste or acidic. So ito po ay may kuryente kaya patay po ang lahat ng mga living organism, kaya wala pong matitirang living organism dito or mga mikrobyo. Yan yung unang principle. Ang pangalawa po ay ang acid po ay mapupunta po dito sa waste side. Dahil dito po ito pong kaliwa na to ay positively charged po ito, kaya ang mga negative ay hahatakin dito. So yung lahat ng mga mineral na acid or negative ay hahatakin dito. So magsama-sama po dito yung mga acid at saka yung mga namatay na mga living organism, kasi yung mga mikrobyo po at mga viruses kung ano man ay ang kinakain po niyan ay mga acidic. So mag-ipon-ipon dito lahat. So ang matitira po dito ay alkaline. So dito sa kanan, kaya po alkaline ito, ibig sabihin pH, mataas ang rating po ng pH. Ibig sabihin po ng pH is potential hydrogen, dahil po ang molecule po ng water ay H2O. So dalawa po ang hydrogen. So hahatakin po dito ang oxygen dahil negative po yung oxygen. Ang matitira po dito ay mostly ay hydrogen. So potential hydrogen dito mas mataas ang rating. Ito ng mga mineral. So ito po potassium, magnesium at saka calcium. Ito po yung ating electrolyte. Napaka-importante po yung tatlo na yan na lagi-lagi araw-araw dapat po tayo mayroon yung mga electrolyte na yan. At bago po natin nilalagay dito sa ating machine na alkaline o ionized alkaline machine, siyempre dinan muna natin ito sa ating filter at pinasok dito. At yan nga na ngayon ang nangyari, ang ating pong machine ay very effective, hindi po tulad sa labas. Although malaki yung kanilang mga filter, kasi 3 layer na filter po doon sa labas, binibili po natin. Ang tawag po natin dyan ay mineral water, pero wala pong nangyari dyan, wala pong naging mineral na dadagdag dyan, wala pong pagbabasag ng molecule kala. Mas magaling pa po ang ating homemade alkaline mineral water. Po ang aking pinag-aralan dahil
medyo matagal-tagal na rin akong nag-aaral, nagre-research patungkol sa health. So ito po yung aking na-discover na magaling dahil mayroon na pong gumagawa nito pero mahal. Ito po ay homemade at mura lang, madaling gawin. Kaya ito po ay napaka-epektibo dahil nilagyan ko po ng mga minerals ito na panglaban sa cancer. So yan po mga kababayan. Tuloy po tayo sa ating topic ngayon patungkol sa mga sakit na ang mga doktor ay natamaan nga ng cancer. May mga doktor dyan na hindi naman natin kilala, na hindi natin naririnig dahil hindi sila maaring nagpo-post sa social media. Yung iba nangasakit siguro at yung iba ay lumisa na, hindi natin alam. Pero yan ay patunay dito sa social media, mga doktor natamaan ng mga sakit at hindi ordinaryong sakit, cancer mismo. Yung iba mangyari, nagkakasakit din ng mga diabetes o mga high blood pressure, hindi natin alam yan dahil nanahimik lang sila. Ngayon ang ating ibig sabihin, ang kasabihan nga na your health is your responsibility. Ngayon, kailangan matuto tayo ng patungkol sa health dahil tayo mismo ang mag-aalaga sa ating kalusugan. Dahil kung mag-aasa tayo sa mga doktor, pwedeng ang maibigay sa atin na advice ay hindi makakagaling sa atin. Dahil at akin pong natutunan ito at natunghayan ko na ito nga ang nangyayari ay mga doktor mismo ay nagkakasakit at yung iba dyan hindi nila napapagaling ang kanilang sakit at sila ay namatay na rin yung iba. So sa pamagitan po ng pag-aaral natin at pagre-research, ito ay natutunan ko na ang mas magaling na doktor ay yung nag-expand ang kanilang kaalaman sa natural healing. At napatunayan po natin na ngayon ang sakit na high blood pressure, hindi naman sakit yung high blood pressure dahil yan lamang ay epekto po sa sakit, at yung mga diabetes na yan ngayon at mga arthritis ay basic na lang ngayon. Basic na lang ngayon, ang dami na pong gumagaling ngayon na minsan na makikita natin sa social media na yung iba hindi na pumupunta ng doktor, nagpapagaling na lang sila sa kanilang sakit sa pamagitan po ng low carb diet, low carb balanced diet. Hindi lang simple low carb kasi ang akin pong nakikita dito yung keto. Although nakakagaling itong keto diet kasi ang ibig sabihin sa keto ay puro karne, manok, baboy, puro karne yan, walang gulay. So yan ay pwede naman, nakakagaling naman yan ng sakit ng yung katulad nga ng mga hypertension, pero delikado din yan kapag nadapuan ng cancer kasi hindi gagaling sa keto diet. So ang aking masasuggest, ang ibig ko sabihin ngayon, basic na lang po ang pagpagaling ng mga common na mga sakit ngayon. Yung low carb, balance. Kailangan balanced diet. Dahil yung pong balance, ibig sabihin, kakain ka po ng mga cruciferous vegetables, yung mga nuts, at yung mga legumes, mga green leafy vegetables, mga berries. Yan po ang magiging resistant po. Malakas po ang immune system sa mga sakit. Kaya po mga kababayan, kailangan po matuto po tayo at yan po, basic lang po yan. Kailangan po balance po ang ating kinakain upang maging malakas tayo. Kaya pwede po tayo makipagsabayan sa mga sa patungkol po sa pagpangangalaga sa ating kalusugan. Dahil yung natutunan ko ito, nagiging confident na ako dahil po na-apply ko po sa aking pamilya at mismo sa aking sarili. At ngayon na po tayo ay senior na at target ko po at ngayon nagagawa ko po, wala po akong hindi ko po ako gumagamit ng mga maintenance at iniiwasan ko na po yan at hindi ko na pangangarapin yung maintenance na yan. Dahil kapag nag-umpisa ka din sa maintenance na yan, lalo nga dahan-dahan every year ay lulubha ang iyong sakit. Dahil yung mga drug medicine na yan ay yun ang magbibigay ng pagkabulok at pagkasira po ng ating kidney, pagkasira ng ating atay. Kaya po mga kababayan, doon ang aking unang depensa sa aking pamilya ay yung aking tubig. Ako ay nagtitiyaga na gumagawa ng aking tubig na yan dahil yan po ay nilalagyan ko nga ng mga minerals na pampalakas po sa ating immune system. At liban pa dyan, dinadagdagan ko pa ng mga maraming supplements dyan na hindi po natin nakakain sa pang araw-araw ng mga kinakain natin.
Ito yung mga minerals, mga supplements ang ginagawa ko na pangdagdag ko dyan upang maging masustansya, puno ng minerals ang aming tubig, mas masustansya pa kaysa pagkain. Ito po yung aking mga supplement na ginagamit na hinahalo ko sa tubig. So 16 po ito na supplement, puro mga magagaling po ito na supplement. Pero hindi ko po ini-encourage na iinumin ito rekta kasi napakarami nito, baka mamaya magkakaroon ng side effects. Ang aking ginagawa, ihalo sa tubig muna at para ma-purify doon sa ating machine. So ito ay 16 na supplements plus itong tatlo na ating electrolyte na hinahalo sa tubig. Ito ay potassium, magnesium at saka calcium. So 19 lahat po yan. So 5 araw, isang mix ko nito, 5 araw kasi 5 basis ko, 5 pitchel po ito ang kasya nito. So yan po ang aking ginawa. Mga kababayan, sa pamagitan po ng mga supplements yan, napakagaling po yan ng mga supplements na yan. Dahil yan po mismo ay tutulong na papalagas nga ng ating immune system at mismo yung mga minerals na yan ay pumapatay din mismo ng mga bakterya at mga lalaban sa mga cancer nga po mga kababayan. So yan po ay aking natutunan at naging confident po ako at yan po ang aking laging ginagawa at tinitiyaga po, nagagawa ako ng sarili kong tubig dahil hindi po tayo makaasa dyan sa mga commercial na tinatawag nating mineral water na yan dahil malamang yung iba dyan ay marumi na at wala po yung process na yung ginagawa ko dito sa tubig na ito dahil kinukurente nga ito at patay talaga ang mga mikrobyo at ito nga ay alkaline water. Kaya po mga kababayan, responsibility po natin ng ating sarili. Yan po ang isang tekniko at sa pamagitan ng mga minerals na ito ay talaga namang guaranteed na protektado ang ating health po dito mga kababayan. Doon sa gustong gumaya nito, pwede ko pong i-share sa inyo, pwede kong kayong magpapagawa sa akin at ituturo ko po kung anong mga supplements o mga minerals itong aking mga nilalagay. Ayan po mga kababayan.